Naisip mo na ba kung paano ang ilang salitang ibinubulong mo sa iyong sarili ay maaaring lubos na baguhin ang takbo ng iyong araw o kahit ng buong buhay mo? Isipin mo ang kapangyarihang nakapaloob sa isang simpleng pag-iisip. Hindi ito basta makatang pagninilay. Ito ay nakaugat sa mga turo ng Stoicism, kung saan ang isang pantas ay gumagamit ng lakas ng isipan upang gawing karunungan at lakas ang mga panlabas na hamon. Ngayon, susuriin natin ng malaliman kung paanong ang Stoic na pagsasanay ng makabuluhang pakikipag-usap sa sarili ay hindi lang makakatulong sa iyo sa paglalayag sa magulong dagat ng buhay, kundi maaari ring hubugin ang mismong realidad na iyong nararanasan. Kung isa kang taong may pag-aalinlangan sa ideya na ang mga iniisip ay may epekto sa realidad, maaaring questionin ng bidyong ito ang ilan sa iyong pinaniniwalaan. Pero hinihikayat kitang manatili hanggang dulo. Ang ating paglalakbay ngayon sa sining ng Stoic mental discipline ay hindi lang magbibigay ng mga nakakaintrigang ideya, kundi pati praktikal na karunungan na maaari mong gamitin agad upang makakita ng tunay na pagbabago. Kaya kung handa ka ng tuklasin kung paanong nagsasanib ang sinaunang pilosopiya at modernong agham ng psikolohiya upang buksan ang isang buhay na mas makabuluhan at may kontrol, siguraduhing mag-subscribe, i-like at i-share ang bidyong ito. Ipasa ang karunungan sa iba na nasa sarili rin nilang landas tungo sa personal na pag-unlad at mas malalim na pagkaunawa sa pilosopiya. Alamin natin kung paano mo magagamit ang kapangyarihan ng iyong mga iniisip, hindi lamang upang tumugon sa buhay kundi upang aktibong likhain ito. Manatiling nakatutok at sabay nating tuklasin ang mga lihim. Maaring tunog mahika ang konsepto ng lakas ng pag-iisip, pero ito ay nakabatay sa matibay na agham ng neuroscience at psikolohiya. Tuwing may iniisip ka, maging ito man ay simpleng desisyon kung anong kakainin sa almusal o masalimuot na paniniwala tungkol sa iyong kakayahan, abala ang iyong utak. Nagpapadala ito ng mga signal sa pamamagitan ng neurons na nag-uusap sa synapses na lumilikha ng tinatawag na neural pathways. Ang mga daanang ito ang nagsisilbing mga ruta ng pag-iisip na gumagabay sa kung paano ka mag-isip at tumugon sa paligid. Isipin mo kung paano naaapektuhan ang prosesong ito ng Stoic na paniniwala. Hindi ang mismong pangyayari ang nakakaapekto sa atin, kundi ang ating pananaw ukol dito. Napakahusay nitong naaayon sa alam ng neuroscience. Kapag palagi mong iniisip ang isang bagay, halimbawa na hindi ka sapat, unti-unti itong pinapatatag ng utak at nagiging pangunahing daan sa tuwing may kahalintulad na sitwasyon. Pero narito ang kapanapanabik. Tulad ng pagbuo ng daan ng pagdududa, maaari ka ring magtayo ng highways ng kumpiyansa. Sa tuwing hinahamon mo ang negatibong pag-iisip at pinapalitan ito ng positibong pananaw, hindi ka lang nagiging optimistiko, binabago mo mismo ang estruktura ng iyong utak. Tinatawag itong neuroplasticity, isang prinsipyong nagpapakita na ang ating utak ay hindi nakapirmi, kundi patuloy na nahuhubog ng ating karanasan at pag-iisip. Ngunit hindi tumitigil ang Stoicism sa pagmamasid lamang ng iniisip. Hinihikayat nitong aktibong palitan ang mapanirang kaisipan ng mga makatutulong na pananaw. Halimbawa, kung nahaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon sa trabaho, sa halip na madaig ng stress at negatibidad, maaari mong gamitin ang pananaw ng isang Stoic. Tingnan ito bilang pagkakataon upang subukin ang iyong tibay at kakayahang umangkop. Hindi ito basta mental trick lang. Sa pag-shift ng iyong pananaw, binabago mo ang kimika ng iyong utak. Ang mga positibo at makapangyarihang iniisip ay nakatutulong sa pagpapakawala ng mga neurotransmitters tulad ng dopamine at serotonin, mga kemikal na nagpapagaan ng pakiramdam at nagpapalakas ng kakayahang humarap sa hamon. Kaya't kapag pinag-uusapan natin ang agham sa likod ng pag-iisip sa konteksto ng Stoicism, hindi lang ito pilosopiya, ito ay tungkol sa aktwal, pisikal na pagbabago sa utak na maaari mong simulan ngayon. Bawat positibong iniisip na pinipili mo ay isang hakbang tungo sa mas masaya, mas makabuluhan at mas malusog na pag-iisip. Sa pagtanggap sa mga prinsipyo ng Stoicism
at sa pag-unawa sa agham sa likod nito, makikita mong hindi ka biktima ng mga pangyayari, kundi ikaw ang may kontrol sa iyong tugon at sa huli, sa sarili mong kaligayahan. Ito ang uri ng pagkakaunawa na hindi lang nagbibigay ng pansamantalang ginhawa, kundi nagbubukas ng daan tungo sa pangmatagalang pagbabago. Ang pagsasanay ng positibong pagsasalita sa sarili ay tungkol sa paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong sarili araw-araw, isang bagay na maaring mag-angat o magpabagsak sa iyo. Tinuturo ng Stoicism na ang mga salitang binibigkas natin sa ating sarili ay may kapangyarihang hubugin ang ating emosyon at mga desisyon. Hindi lang ito basta pag-iisip ng magaganda. Itinuturo ng pilosopiyang ito ang isang makatotohanan at empowered na paraan ng pakikitungo sa ating sariling isipan. Sa pagsasanay, nagsisimula ito sa pagiging mulat, pagiging aware sa mga pag-uusap na ginagawa mo sa sarili mo. Isa ka ba sa mga taong labis kung pumuna sa sarili? Kung oo, panahon na upang baguhin ang naratibo. Halimbawa, sa halip na sabihing, "Palagi akong nagkakamali," maaari mong sabihin sa sarili mo, "Nagkamali ako pero may matututuhan ako rito." Hindi ito pagtanggi sa katotohanan, kundi pagtanggap dito na may pananaw na nakatuon sa pag-unlad. Sa ganitong paraan, hindi mo lang binabago ang iyong kaisipan, binubuo mo rin ang isang mas matibay at matatag na sarili. Ngunit bakit mahalaga ito? Bawat salitang binibigkas mo sa iyong sarili ay nagpapalalim ng isang paniniwala tungkol sa iyong pagkatao at kakayahan. Kapag binago mo ang iyong panloob na pananalita mula sa mapanuri patungo sa mapagtaguyod, hindi mo lang pinapabuti ang iyong pakiramdam, pinatitibay mo rin ang iyong kakayahang magtagumpay. Ito ang tinatawag na self-efficacy, ang paniniwala sa sarili mong kakayahang pamahalaan at impluwensyahan ang mga kaganapan sa buhay. Isang mahalagang sangkap sa pag-abot ng mga layunin at pagdaig sa mga pagsubok. Ang pagsasanay ng positibong pakikipag-usap sa sarili ay isang kasanayan tulad ng iba pa, kailangang pinagbubuti sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Magsimula sa pagtukoy sa mga sandaling ikaw ay bumabagsak sa negatibong pag-iisip, pagkatapos ay huminto at subukang baguhin ang pananaw. Sa simula, maaring pakiramdam mo'y pilit ito, ngunit tulad ng ginagawa ng mga Stoic sa kanilang pagsusulat at pagmumuni-muni upang paunlarin ang kanilang mga birtud, ikaw rin ay unti-unting makakabuo ng bagong paraan ng pag-iisip sa pamamagitan ng regular na pagsasanay. Higit pa rito, hindi lang basta pag-aayos ng iniisip ang layunin ng Stoicism para sa ginhawa. Itinutulak din tayo nito na ihanda ang ating sarili para sa hindi maiiwasang mga hamon ng buhay. Kapag ginagamit mo ang positibong self-talk, sinasanay mo ang iyong isipan na mas mahusay humarap sa stress at kabiguan. Sa pag-a-affirm ng iyong kakayahang humarap sa kahirapan, inilalatag mo ang pundasyon hindi lamang para sa katatagan, kundi pati na rin para sa pag-unlad sa kabila ng hirap. Mahalaga ring tandaan na ang positibong pakikipag-usap sa sarili ay hindi pagtanggi sa realidad. Tinuturuan tayo ng Stoicism na tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin habang hinihikayat tayong baguhin ang kaya nating impluwensyahan. Sa pamamagitan ng mahinahon at positibong pananalita sa sarili, nakatuon ka sa kung ano ang kaya mong kontrolin, ang iyong tugon at pananaw. Ang ganitong pag-iisip ay naayon sa Stoic na prinsipyo ng pamumuhay na hindi naapektuhan ang panlabas na mga pangyayari kundi nakasandig sa isang matibay na panloob na pundasyon. Tungkol naman sa emotional alignment at visualization, ang mga Stoic ay tagapagtaguyod ng pagkakabalanse ng emosyon at katuwiran. Itinuturo nila na ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa loob at hindi sa panlabas na kalagayan. Ito ay umaayon sa konsepto ng emosyonal na pag-aayon kung saan nilalayo nating tiyakin na ang ating damdamin ay sumusuporta sa ating mga layunin at pagpapahalaga sa halip na hadlangan ito. Ang visualization, isang makapangyarihang kasangkapan sa prosesong ito, ay nangangahulugang malinaw na pag-iisip ng ninanais na kinalabasan o estado ng pagkatao. Hindi ito basta pag-iilusyon, kundi mental na paghahanda at emosyonal na pagsasanay sa nais mong marating. Para sa mga Stoic,
Ito'y maaring ang pag-iisip ng sarili nilang humaharap sa isang mahirap na sitwasyon ng may katahimikan at katatagan, isang paraan upang sanayin ang isipan na kumilos ayon sa kanilang mga pagpapahalaga sa oras ng pangangailangan. Bakit ito mahalaga? Kapag nag-visualize ka, hindi ka lang basta nangangarap. Ini-involve mo ang iyong utak sa paraan na halos hindi nito na ibubukod ang tunay na karanasan sa isang matingkad na imahinasyon. Sa panig ng agham, ang visualization ay pinapagana ang parehong mga neural network na ginagamit sa aktwal na pagkilos. Ibig sabihin sa regular na pag-visualize ng iyong tagumpay o kapayapaan ng loob, kinokondisyon mo ang utak mong sundin ang mga pattern na ito sa tunay na buhay. Pumapasok dito ang emotional alignment. Kapag itinugma mo ang iyong kasalukuyang emosyon sa imaheng nais mong maranasan, pinapalakas nito ang kakayahan mong gawing totoo ang mga nasabing pananaw. Halimbawa, kung iniisip mong matagumpay kang magbibigay ng presentasyon, subukang maramdaman din ngayon ang kumpiyansa at kasabikan na mararamdaman mo sa aktwal na tagpo. Ang pagtutugma ng emosyon at imahinasyon ay makapangyarihan. Ang damdaming pinapanday mo ang nagsisilbing gatong sa visualization para maging realidad. Ngunit paano nga ba ito maisasabuhay sa Stoic na paraan? Itinuturo ng Stoicism na dapat nating gamitin ang katuwiran upang pamahalaan ang emosyon. Sa praktika, nangangahulugan ito ng paggamit ng visualization hindi lamang upang makita ang resulta, kundi upang pagsanayan din ang emosyonal na matatalinong tugon sa iba't ibang sitwasyon. Halimbawa, maaari mong isipin ang sarili mong tumatanggap ng masakit na puna at imahinang tinatanggap mo ito ng may kababaang loob at bukas na kaisipan imbes na may galit o depensibong reaksyon. Sa ganitong pagsasanay, pinaghahandaan mong manatiling tapat sa mga Stoic na birtud gaya ng karunungan at pagpipigil anuman ang kalagayan. Ang regular na pagsasanay sa emotional alignment at visualization ay makapagpapabago sa mga teknik na ito mula sa simpleng kasanayan tungo sa natural na bahagi ng iyong araw-araw na pamumuhay tulad ng Stoic na pagninilay tuwing umaga at gabi. Ang mga pagninilay na ito ay nagsisilbing gabay upang mapanatili kang nakaugnay sa iyong mga prinsipyo at mapaghanda ka sa hamon ng araw. Gayon din sa tahimik na pagtatapos nito. Sa huli, tinuturo ng Stoicism ang kahalagahan ng pagtanggap sa katotohanan, ang makita ang mundo kung ano talaga ito, hindi kung ano lamang ang nais nating isipin. Hindi ito nangangahulugang dapat tayong magpukus sa negatibo, kundi ang pagyakap sa malinaw at makatotohanang pananaw sa ating kalagayan. Sa konteksto ng self-improvement, ito ay madalas na nangangahulugan ng pakikipaglaban sa ating mga sariling pagkiling at maling akala. Madaling mahulog sa bitag ng sobrang pagiging pesimistiko o sa kabaligtaran, ang labis na positibong pag-iilusyon. Ang Stoic ay nagsusumikap na hanapin ang makatwirang gitna, ang pagkilala sa tunay na anyo ng bawat sitwasyon. Kasama rito ang malinaw na pagtingin sa mga pagsubok at balakid, ngunit pati na rin sa mga oportunidad at potensyal para sa pag-unlad. Halimbawa, kung ikaw ay dumadaan sa isang mahirap na yugto sa trabaho o personal na buhay, ang pagtanggap sa realidad ay nangangahulugang pagkilala sa mga hamon nang hindi ito pinapahina o pinapaganda, subalit hindi tulad ng negatibong pananaw. Ang pagtanggap na ito ay sinasabayan ng Stoic na paniniwala na the obstacle is the way, isang ideya na isinulong ni Marcus Aurelius na nagsasabing ang bawat hadlang ay isang pagkakataon upang maisabuhay ang mga birtud gaya ng pasensya, katatagan at tapang. Kaya't kapag kinikilala mo ang realidad ng iyong sitwasyon, tinatanong mo rin ang iyong sarili, ano ang maaaring ituro nito sa akin? Paano ito makapagpapalakas sa akin? Ang prosesong ito ay tunay na nagbibigay ng kapangyarihan. Binabago nito ang pananaw mo mula sa pagiging isang pasibong biktima ng mga pangyayari tungo sa pagiging aktibong tagapaglikha ng sariling pag-unlad. Hindi lang ito basta pagharap sa katotohanan, kundi ang aktibong pakikilahok dito. Ang pakikilahok na ito ay isang dialogo sa pagitan ng mga nangyayari sa iyong paligid
at ng iyong panloob na tugon. Hindi lang ito tungkol sa pagtitiis ng unos ng buhay, kundi sa pagkatuto kung paano sumagwan ng may kasanayan habang ito'y humahampas. Bukod pa rito, ang pagkilala sa realidad ayon sa Stoic na pananaw ay kinabibilangan din ng paghahanda para sa mga posibleng kaganapan sa hinaharap. Dito pumapasok ang premeditatio malorum, ang pag-iisip ng pauna sa mga maaring mangyaring masama. Madalas na inaalala ng mga Stoic ang mga posibleng paghihirap at balakid upang ihanda ang kanilang damdamin at kilos. Hindi ito pesimismo kundi isang paraan upang mabawasan ang pagkabigla sa hinaharap at masigurong mahinahon at makatuwiran ang magiging tugon. Sa praktikal na pananaw, nangangahulugan ito ng hindi pag-iwas sa posibilidad ng problema, kundi ang pagtanggap dito ng may plano at kumpiyansa sa sariling kakayahang humarap. Ang ganitong pamamaraan ay nagdudulot ng mas malalim na katatagan dahil hindi ka na madaling matitinag sa mga di inaasahang pangyayari na iproseso at napaghandaan mo na ito sa isip at damdamin. Konsistensya at pagsasanay ng ugali na uunawaan ng mga Stoic na ang birtud ay hindi lang isang theoretical na konsepto, kundi isang bagay na kailangang isabuhay ng paulit-ulit upang maging makabuluhan. Gayon din sa pagbuo ng mga bagong gawi o pagbabago ng pananaw, ang konsistensya ang susi sa tunay na pagbabago. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit na hakbang araw-araw hanggang sa maging bahagi na ito ng iyong pagkatao. Isipin mong nais mong pagbutihin ang iyong kalusugan. Kung pupunta ka sa gym isang beses lang sa isang buwan, maliit ang tsansang may makitang pagbabago. Ganito rin ang prinsipyo sa mental at emosyonal na kasanayan. Kung nais mong linangin ang pasasalamat, positibong pananalita sa sarili, o anumang kakayahan sa pag-iisip, kinakailangan ito ng regular na pagsasanay. Bawat aksyon na inuulit ay nagpapalakas ng mga koneksyong neural na may kaugnayan dito, kaya't mas madali itong gawin sa susunod, gaya ng ilog na unti-unting humuhubog ng daan sa bato. Ang paulit-ulit na pag-iisip at pagkilos ay humuhubog din ng landas sa iyong isipan. Para sa mga Stoic, ang araw-araw na pagsasanay ng mga birtud gaya ng disiplina, tapang at karunungan ay itinuturing na isang espiritual na ehersisyo. Madalas nilang gamitin ang talinghaga ng isang atleta na kailangang regular na magsanay upang mapanatili ang pisikal na kalagayan. Ganito rin ang Stoic. Araw-araw dapat sanayin ang isip upang mapanatili ang lakas ng loob at gawin ang tama. Dito, pumapasok ang konsepto ng askesis o disiplinadong pagsasanay. Hindi ito tungkol sa matinding pagtitimpi, kundi sa pagbuo ng mga rutinang nakaayon sa ating mga pagpapahalaga at nagpapalakas sa ating pagkatao. Sa modernong panahon, ang pagbuo ng bagong gawi ay nangangailangan ng konsistensya dahil sa tinatawag na compound effect. Ang maliliit na desisyon at kilos kapag paulit-ulit na ginagawa ay nagbubunga ng malalaking pagbabago sa paglipas ng panahon. Halimbawa, kung nais mong linangin ang positibong pananaw, kailangan mong isama ang mga kasanayan na nagpapalakas ng positibidad sa iyong pang-araw-araw na buhay, tulad ng pagsisimula ng araw sa pamamagitan ng pagbibilang ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo, o pagpapalit ng isang negatibong kaisipan ng mas makabuluhang pananaw sa tuwing ito'y sumisibol. Higit pa rito, ang pagbuo ng ugali ay hindi lang tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, kundi pati na rin sa kung anong kapaligiran ang nililikha mo upang masuportahan ito. Ang mga Stoic ay naniniwala sa pagbawas ng tukso at sagabal, tulad ng pag-aalis ng junk food sa bahay kung nais mong kumain ng masustansya. Gayon din, kung nais mong bumuo ng mas mabuting mental na gawi, maaari mong limitahan ang pagkakalantad sa mga negatibong impluensya, maging ito'y mga uri ng media o relasyong hindi sumusuporta sa iyong pag-unlad. Ang hamon, syempre, ay ang pagpapanatili ng mga gawi. Kahit kapag nawala na ang unang sigla o kapag ang buhay ay nagsimulang maging magulo. Dito pumapasok ang Stoic na tiyaga. Tinuturuan tayo ng Stoicism na asahan at tanggapin ang mga balakid sa bawat makabuluhang pagsusumikap. Ang konsistensya, kung gayon,
ay hindi lang tungkol sa pagiging masigasig kapag madali. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ito kahit mahirap. Tandaan, ang layunin ng pagbuo ng ugali ayon sa Stoic ay hindi lang upang makamit ang panlabas na tagumpay, kundi upang maging mas mabuti at mas ganap na tao. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong araw-araw na mga gawain sa iyong pinakamalalim na mga pagpapahalaga. At sa paggawa nito, hindi mo lang binabago ang iyong mga kilos, kundi pati na rin ang iyong buong pagkatao. Katatagan sa pamamagitan ng positibong pananalita, malalim ang pagkakaugat ng konseptong ito sa pilosopiyang Stoic, na nagtuturo sa atin na ang ating mga salita at iniisip ay may kapangyarihang hubugin ang ating karanasan at ang ating tugon sa mga ito. Hindi lamang basta pagtitiis sa hirap ang ipinapayo ng Stoicism, kundi ang pagbabagong anyo ng hirap bilang pagkakataon para sa personal na pag-unlad at katatagan. Ang positibong pananalita ay isang kasangkapan ng katatagan. Sa pananaw ng Stoic, ang mga salita ay hindi lamang tunog kundi katatagan. Sa pamamagitan ng positibong pananalita, ang mga salita ay hindi lamang mga nakasulat na simbolo, sila'y pagpapahayag ng ating mga paghatol at pasimula ng ating mga kilos. Kapag nagsasalita tayo ng positibo, lalo na tungkol sa ating sarili at sa ating kakayahang harapin ang mga hamon ng buhay, hindi lamang natin pinapaganda ang ating pakiramdam sa kasalukuyan. Tinuturuan din natin ang ating sarili na makita ang pagsubok bilang kayang lampasan at pansamantala lamang. Ang ganitong uri ng pananalita ay nagpapalalim sa paniniwala na mayroon tayong kakayahan at kasanayan upang mapagtagumpayan ang mga balakid, isang mahalagang sangkap sa pagbuo ng pangmatagalang katatagan. Halimbawa, isipin mo ang isang pagkakataon kung saan nakaranas ka ng matinding kabiguan. Kung ang unang reaksyon mo ay sabihing, "Hindi ko na kaya ito," inilalarawan mo ang sitwasyon bilang wala kang kontrol. Ngunit kung babaguhin mo ang wika mo ayon sa prinsipyo ng Stoicismo at sasabihing, "Isa itong hamon, pero nalampasan ko na ang mga hamon noon," binabago mo ang pananaw mo sa sitwasyon. Hindi lamang ito nagpapagaan ng damdamin, kundi pinapagana rin ito ang bahagi ng utak na nakatuon sa paglutas ng problema, humihikayat ng isang makabuo at positibong tugon sa halip na isang natalong pananaw. Bukod dito, ang katatagan sa pamamagitan ng positibong pananalita ay nangangailangan din ng konsistensya. Sa paulit-ulit na pag-aangkin ng ating kakayahan at pagtutok sa mga solusyon sa halip na sa mga problema, unti-unting napapaloob sa ating kamalayan ang mga positibong paniniwala bilang automatikong tugon sa hirap. Para itong pagbuo ng kalamnan, habang mas ginagamit mo ito, mas lumalakas ito. Sa Stoic na kasanayan, maaring kabilang dito ang pang-araw-araw na pagmumuni-muni, kung saan ipinapaalala mo sa sarili ang iyong lakas at ang mga pagsubok na iyong nalampasan na nagsisilbing paghahanda para sa mga hamon ng hinaharap. Isa pang aspeto ng katatagan na pinapalakas ng positibong pananalita ay ang emosyonal na regulasyon. Sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng mga salita, naiiwasan nating malunod sa damdamin. Tinuturo ng mga Stoic ang pagiging pantay ang damdamin sa gitna ng mga pagsubok, isang kakayahang manatiling kalmado at malinaw ang pag-iisip sa ilalim ng presyon. Ang positibong pananalita ay nagsisilbing panangga laban sa negatibong emosyonal na pagbagsak na maaaring humantong sa panghihina ng loob o labis na pagkabalisa. Mahalaga ring tandaan na ang pagtataguyod ng katatagan sa pamamagitan ng positibong pananalita ay hindi lamang para sa sarili. Ito rin ay tungkol sa komunidad sa ating paligid. Kapag nagsasalita tayo ng may positibong pananaw, hindi lang tungkol sa ating sarili, kundi pati na rin tungkol sa iba, nililikha natin ang isang kapaligirang sumusuporta at nagpapalakas sa bawat isa. Bahagi ito ng pilosopiyang Stoic, kung saan ang bawat isa ay hindi lang itinuturing na makasariling pantas, kundi miyembro ng isang mas malaking lipunan kung saan ang isa't isa ay maaring mag-angat sa panahon ng pangangailangan. Sa pagsasabuhay, nito sa bawat pagkakataon ng paghihirap, huminto ka at piliin ng may layunin
ang mga salitang bibigkasin. Magsalita tungkol sa sitwasyon ng may pag-asa at pananagutan. Alalahanin ang iyong mga nakaraang tagumpay at paalalahanan ang sarili na kaya mong lagpasan ang mga hamon. Hikayatin mo rin ang iba gamit ang iyong mga salita at hayaan mong ang kanilang mga salita ay maging lakas mo rin. Sa paglipas ng panahon, ang kasanayang ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na harapin ang mga individual na pagsubok, kundi babaguhin din nito ang iyong pananaw sa buhay mula sa pagiging inaalon-alon ng mundo patungo sa pagiging kapitan ng sarili mong bangka. Pasasalamat at hunde. Pagtanggap ang pagsasanay ng pasasalamat ay tumutulong na ilipat ang ating focus mula sa kung ano ang kulang sa ating buhay patungo sa kung anong narito na at sagana. Ito ay nagbubunga ng isang pakiramdam ng kasiyahan na matatag kahit sa harap ng pabago-bagong kalagayan ng buhay. Hindi lamang ipinapayo ng Stoicism ang magpasalamat sa magagandang panahon, kundi hinihikayat din tayong hanapin ang kahalagahan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Maaring parang taliwas ito sa karaniwan, ngunit pag-isipan ito, bawat hamon ay may dalang buto ng pantay o higit pang kapakinabangan. Kapag isinasabuhay natin ang pasasalamat, hindi lamang tayo nagpapasalamat sa halatang biyaya, kundi natututo rin tayong makita ang mga nakatagong pagkakataon para sa pag-unlad at pagkatuto na nakatago sa anyo ng balakid. Mahalagang pananaw ito dahil binabago nito ang paraan ng ating pakikisalamuha sa ating kapaligiran. Hindi na ito tungkol sa basta pagtiis sa buhay, kundi aktibong pakikilahok dito ng may positibong pananaw. Ang pasasalamat sa Stoic na pananaw ay tungkol sa pagpapahalaga sa ngayon nang hindi patuloy na nangungulila sa wala o pinanghihinayangan ang nakaraan. Ito ay pagkilala sa kahalagahan ng kasalukuyang sandali at sa mga yaman na taglay natin sa ngayon. Halimbawa, sa halip na malungkot sa kakulangan ng material na bagay, ang isang Stoic ay naghahanap ng paraan upang mapakinabangan ang kung anong mayroon siya. Maaring ito ay kasing simple ng pagpapasalamat sa pagkakataong linangin ang pagiging mapamaraan o matatag, mga katangiang magagamit sa anumang kalagayan. Ngayon, ang pagtanggap ay may mahalagang papel na kasama ng pasasalamat. Sa Stoicismo, ang pagtanggap ay hindi pasibong pagsuko kundi ang pagkilala sa mga hangganan ng ating kontrol. Ang mga Stoic ay malinaw na naghihiwalay sa pagitan ng kung ano ang kaya nating kontrolin, tulad ng ating mga iniisip, kilos at reaksyon, at ng mga bagay na hindi natin kayang baguhin, na halos lahat ng iba pa. Sa pagsasanay ng pagtanggap, itinututok natin ang ating lakas at atensyon lamang sa mga bagay na nasa ating kakayahan, na siyang nagpapalaya at nagpapababa sa labis na pagkabalisa. Pagharap sa stress sa pamamagitan ng pasasalamat at pagtanggap. Kapag pinagsanib ang pasasalamat at pagtanggap, ay nagdudulot ng malalim na kapayapaan ng isipan. Tinuturuan tayo ng mga ito na makontento sa kung anong mayroon tayo at maging matiyaga sa daloy ng buhay. Hindi ito nangangahulugang titigil tayo sa pangarap o sa paghangad ng mas mabuti. Sa halip, nilalakad natin ang ating mga layunin nang may kapanatagan at positibong pananaw. May tiwala na makakaya natin ang pagtaas at pagbagsak ng mga sitwasyon habang tayo ay sumusulong. Maaaring isabuhay ang mga prinsipyong ito sa pang-araw-araw na gawain. Halimbawa, sa pamamagitan ng pagsisimula ng araw sa paglista ng mga bagay na kinagagalakan, kasama na ang mga hamon. Sa tuwing makaramdam ka ng pagkainis o kawalan ng kasiyahan, huminto at tanungin ang sarili ng isang tanong mula sa pilosopiyang Stoic. Nasa kontrol ko ba ito? Kung hindi, tanggapin ito at ituon ang atensyon sa kung ano ang kaya mong baguhin. Sa pagdaan ng panahon, mahuhubog ang isang isipan kung saan ang pasasalamat at pagtanggap ay hindi na exception kundi karaniwang pananaw. Upang mailapat ito sa praktikal na paraan, isaalang-alang ang Stoic na ehersisyo na tinatawag na negative visualization, ang paminsang pag-iisip sa pagkawala ng mga bagay na pinahahalagahan upang mas mapalalim ang pagpapahalaga sa mga ito habang naririyan pa. Maaring tumunog itong malungkot,
ngunit isa itong makapangyarihang paraan upang linangin ang mas malalim na pasasalamat para sa kasalukuyang anyo ng iyong buhay. Makapangyarihang mga tanong at pakikipag-usap sa hinaharap na sarili ang paggamit ng makapangyarihang mga tanong at pakikipag-usap sa hinaharap na sarili ay epektibong mga kasangkapan na umaayon sa mga prinsipyo ng Stoicismo. Tumutulong ang mga ito upang ituon ang atensyon sa mga bagay na nasa ating kontrol habang nililinaw ang uri ng taong nais nating maging, gabay sa ating mga kilos at kaisipan tungo sa isang mas makabuluhang pamumuhay. Magsimula tayo sa makapangyarihang mga tanong. Ang mga ito ay masinsinang nililikha upang hamunin tayo na mag-isip ng mas malalim at kumilos ng mas may layunin. Hindi tulad ng mga pasibong tanong na maaaring magdulot ng kawalang pag-asa gaya ng, bakit laging ganito ang nangyayari sa akin? Ang makapangyarihang tanong ay nagtutulak sa atin upang akuin ang pananagutan at hanapin ang pagkakataon sa bawat sitwasyon. Halimbawa, ano ang matututunan ko sa karanasang ito? O paano ko magagamit ang karanasang ito upang ako'y lumago? Binabago ng ganitong klaseng tanong, hindi lang ang tugon natin sa kasalukuyan, kundi pati na rin ang direksyon ng ating isipan, patungo sa mas mabunga at positibong pagkilos. Tinuturo ng Stoicismo na gamitin ang tanong bilang kasangkapan upang suriin ang sarili, hindi upang husgahan kundi upang ituwid. Sa pamamagitan ng regular na pagtatanong ng mga kaisipang tulad ng, nasa kontrol ko ba ito? O anong kabutihang asal ang maaari kong isabuhay ngayon? Naayon natin ang ating mga gawain sa pilosopiyang Stoic na katuon sa loob, sa ating pag-uugali at sa pagkukultiba ng mga birtud. Ngayon, pag-usapan natin ang pakikipag-usap sa hinaharap na sarili, future self-talk. Isa itong paraan ng mental rehearsal kung saan kinakausap mo ang sarili na para bang ikaw na ang taong iyong minimithi, isang anyo ng pag-uugaling gaya ng kung sino ka na. Halimbawa, maaari mong sabihin, ako ay isang taong kalmado sa gitna ng kagipitan, kahit na sa kasalukuyan ay pinagdaraanan mo pa ang pagkabalisa. Sa ganitong paraan, hindi ka lang nagtatanim ng intensyon, kundi binubuo mo na rin ang pagkakakilanlan na nais mong yakapin. Ang paulit-ulit na pagsasanay nito ay tumutulay sa pagitan ng kasalukuyan at ng iyong mga layunin, isang makapangyarihang panghikayat na mapanatili ang iyong pagsisikap. Ang teknik na ito ay kaakibat ng Stoic na konsepto ng acting as if, kung saan kumikilos ang isang tao na para bang taglay na niya ang mga birtud na kanyang pinupursige. Halimbawa, ang kumilos na tila ikaw ay matiisin, matalino o matapang sa mga sitwasyong humihiling ng mga ganitong katangian kahit pa nagsisimula ka pa lang sa paglinang ng mga ito. Ngunit higit pa sa personal na ambisyon, ang mga kasanayang ito ay tungkol din sa pagtutugma ng sarili sa kabutihang mas malawak kaysa sa individual. Sa paggamit ng makapangyarihang tanong at pakikipag-usap sa hinaharap na sarili, iniisip mo rin kung paanong ang iyong mga kilos at pagunlad ay makakatulong sa ibang tao. Isang mahalagang bahagi ng Stoicismo na kinikilala ang konektadong ugnayan nating lahat. Upang maisabuhay ang mga kasanayang ito ay ang magsimula sa pagtukoy ng mga bahagi ng iyong buhay kung saan nararamdaman mong ikaw ay naipit o walang direksyon. Bumuo ng mga tiyak na tanong na magre-reframe sa mga hamon bilang pagkakataon para sa pag-unlad. Gamitin ang future self-talk araw-araw. Isipin mong matagumpay mong hinaharap ang mga hamon na ito sa pamamagitan ng mga birtud na nais mong isabuhay. Maaring gawin ito sa umaga bilang bahagi ng iyong routine o sa pamamagitan ng pagsusulat ng journal na tila nagmumula sa iyong mas evolved na sarili. Pangwakas na paalala, maraming salamat sa iyong pakikibahagi ngayon at sa pagiging mahalagang bahagi ng ating Stoic Journal na komunidad. Tandaan, ang landas tungo sa isang makabuluhan at birtud na buhay ay isang walang katapusang paglalakbay. At bawat hakbang, bawat pag-iisip, at bawat salita ay mahalaga sa pagbubuo ng hinaharap na ikaw na iyong minimithi. Patuloy kang magtanong, patuloy mong kausapin ang iyong hinaharap na sarili. At higit sa lahat, patuloy kang lumago.
Kung nakatulong sa iyo ang talakayan ngayong araw at nais mong mas lumalim pa sa pamumuhay ayon sa prinsipyo ng Stoicismo, panoorin ang mga inirerekomendang video sa iyong screen.